Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So ang video to ay mula na naman kay sa iyong araw. So meron itong pamagat na World ICC expert nagsalita na malulungkot sila Senator Amy Bato at Robin sa balitang ito. Diyos ko, bakit kaya sila malulungkot, ano? So, yun, bago natin simulan, sa yung araw, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So, mga kanoysi, anyways, thank you nga pala sa silver play button natin, ano? So, thank you sa mga nag-subscribe. Mayroon na tayong silver play button. So, anyways, sa yung araw, Pilipinoysi, like, comment, share, subscribe. So, again, ang pamagat ng video ito, World ICC expert nagsalita na malulungkot sila Senator Amy Bato at Robin sa balitang ito. So, alam naman natin, men, na, hindi naman na bago yan kapag may some kind maagrabyado yung mga Duterte, may mga malulungkot din talaga. So, tingnan natin kung ano nakapaloob sa video ito. So, again, sa yung araw, Pilipinoysi, like, comment, share, subscribe. Start. Amy at Senator Bato na nagmamahal kay FPRRD. Start 0. Senator Amy at Senator Bato na nagmamahal kay FPRRD na nagpahiling pa dahil sa maling proseso daw ng paghuli sa dating Pangulo papuntang Dahig, Netherlands. Pero isang nakakalungkot na balita, mga kaibigan, na siguradong ayaw marinig ni Senator Amy at Senator Bato dahil isang world expert ang nagsalita sa kaso ng dating Pangulo. Halika. So ayun, tandaan natin to, may world expert daw na nagsalita. So isa lang ang, dalawa lang tumin. Kung ang world expert na ito is papanig sa mga Dutertes, of course, puri-puriin yan ng mga DDS. Sasabihin nila, yan talaga yung tunay na balita. Yan yung tunay na, matapang talaga yung taong yan. Something like that. Pero kung against sa idol nila, yung sasabihin ng world expert na yan, sasabihin na naman nila, nakikialam, wala namang alam yan dyan, something like that, diba? So, peke naman yan, fake news naman yan. So, yan yung sasabihin nila. Nakakatawa lang. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. It seems to me that the first big hurdle of the prosecution would be jurisdiction. And there's been a lot of discussion of whether the Philippines is still under the jurisdiction because the investigation was authorized way after we have withdrawn, or the withdrawal has been made effective. What is your opinion on this issue? So my opinion is that the chambers are getting it right, and we have a certain degree of... The chambers is getting it right. Authorized way after we have withdrawn, or the withdrawal has been made effective. What is your opinion on this issue? So my opinion is that the chambers are getting it right, and we have a certain degree of ambiguity in the Rome Statute. Article 1.7 of the statute states that as long as there are proceedings sort of under consideration, the jurisdiction of the court remains attached. To get to the trial phase, it's a much more difficult step. Remains attached. Diba? So, syempre, wala atakihin ng yan, ng mga DDS yan. Baka nga may mga DDS vlogger na naman yung babanat dyan kay Madam. At the confirmation stage, I'm fairly confident, given what I've seen even in the public domain, that the prosecutor ought to be successfully able to confirm these charges. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro. Yan, support nyo rin yung Great Controversy ni ni sa yung araw. Nasa description box below yung link niyan. Yung video niya, tapos puntahan nyo yung link niyan, okay? Tuloy. Or bisitahin nyo sa channel niya. God, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap, kurihin ang ating Panginoon Diyos at tayo magpatuloy. Minsan, ito na. ang balita na ayaw natin paniwalaan. Hindi dahil ito ang totoo, kundi dahil sa sakit na dala nito. Lalo na kung ang taong sangkot. Mga DDS yan. Ay isang leader na itinaya mo ang lahat, panahon, tiwala, at mismong dangal mo. Pero teka, hindi pa ito ang buong kwento. Kilala si Senator Amy Marcos bilang matatag, gayon din si Senator Bato bilang matalas, at madalas din namang tahimik sa gitna ng ingay ng politika. Pero sa mga panahon nila, agrabyado ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi siya nanahimik, umakto siya, nagsalita siya, nagpakita ng Kaya nga medyo mahirap talagang paniwalaan kahit sabihin nila Senator Amy na hindi nila yan ginagawa dahil magpapabango sa mga DDS or whatsoever. Mahirap siyang paniwalaan. Kasi nga, narinig niyo naman yung sinabi niya sa yung araw dyan, na parang bakit kapag hindi about kay Duterte, parang medyo tahimik lang. Diba?
Pero kapag kasi FPRRD na yung maagrabyado, bakit tila ba marami pa mga senador yung lumalabas, 'di ba? Para lang dyan kay FPRRD. Well, okay lang talaga sana kung yung naman kay FPRRD is wala siyang mga mabigat na kasong kinakaharap, kaso meron 'di ba? Okay lang sana kung kinidnap lang talaga siya na wala lang, best president lang tapos kidnapin. Syempre magre-react, or kahit tayo siguro magre-react. Pero ganyan, meron siyang kaso, mga crime against humanity, 'di ba? Kaso wala lang, hindi lang siguro nila matanggap na nandun na nga sa dahig. 'Di ba? Tapos malaman-laman natin, 'di ba, may i-share si Attorney Enzo na merong picture itong si BP Sara at saka si Senator Amy na parang i-endorso na daw. 'Di ba? My goodness. Pinusuporta. At gayon din naman, makikita natin na ilang mga senador pa, katulad nila Senator Robin at Senator Alan Peter Cayetano, ang tumindigdig at sinuportahan ang pagpapahiring ni Senator Amy. Tumindig para sa taong paningin nila ay tunay ng lingkod, pero may paparating. At hindi ito ordinaryong issue ng politika, hindi ito fake news o haka-haka. Ito'y may basbas na pandaigdigang batas. September. Yun lang. Law din kasi, 'di ba? Dapat no one is above the law naman. Isang tila ordinaryo lang sa karamihan, pero para kay Duterte, isang buwang maaring magbago ng lahat. Fairly confident. Ito ang sabi ng world expert na si Professor Laila Sadat, isang respetado at dating advisor ng ICC mismo. Hindi siya chismosa. Isa siyang eksperto sa mga krimen laban sa Isa siyang eksperto, heads of state and other officials before the International Crime Court. Hindi siya chismosa. Pero I think wala, since yun nga parang against kay FPRRD yung mga komentaryo ni Madam or yung opinion ni Madam. Of course, ipa-flag ng mga DDS yan wag niyong tingnan yan, 'di ba? Hindi yan legit. Kaya ganyanin nila yan. Baka nga batikusin na si Madam katauhan. Ang balita, malaki ang posibilidad. Oo, malaki na makumpirma ang kaso laban kay Duterte. Hindi lang sa dami ng patay, kundi dahil sa pattern, sa modus, sa paulit-ulit na estilo ng pagpatay, at sa mga salitang binitawan mismo ng dating Pangulo na siya rin nagpalubog sa kanya. Pero teka, may laban pa. May laban ba? Si Duterte. Si Dov Jacobs, isang batikang eksperto sa jurisdiction. Pero well, kung usaping usapang naman kasi syempre meron naman tayong sa law, 'di ba, na parang innocent until proven guilty, 'di ba? Kaya nga hindi naman talaga tayo totally nagpakampante na mananagot na talaga si FPRRD. Pero itong mga DDS, wala na, sobrang sila, parang sila pa yung takot, 'di ba? Na parang wala, sinisigaw nila na walang kasalanan si FPRRD. 'Di ba? Hindi siya dapat nandyan. Pero bakit parang hindi sila confident? 'Di ba? Na lang, dapat hintayin na lang nila na lumabas yung yung result or yung hatol, 'di ba? Para wala, doon magkakaalaman talaga. Kasi based sa mga pinapakita nila, parang hindi dapat dinala si FPRRD doon, hindi tama, something like that. Tingnan na lang natin, 'di ba? Tingnan na lang natin kasi for sure gagamitin din naman ng mga abogado ni FPRRD yung pagkaka-arrest niya, 'di ba? So tingnan natin kung lulusot. Pero sana naman mga DDS, tanggapin niyo kung ano talaga yung resulta. Kasi kung if ever sasabihin ng na hindi nga tama yung pagkadakip kay FPRRD, of course tatanggapin namin na yan ng ng malugod. Pero syempre, if ever ibasura lang yan ng korte, 'di ba? Hindi lang papansinin yung about dun sa illegal arrest di umano kay FPRRD. Sana tanggapin nyo, 'di ba? Kasi meron naman tayong batas . Kasi kung hindi nyo tatanggapin yan, diyan lalabas yung pagiging bias nyo talaga, 'di ba? Si Professor Sadat ay hindi basta-basta rin nabubulagan. Ipinaglaban niya ang idea na kahit umatras na ang Pilipinas sa ICC, hindi ibig sabihin ay lusot na tayo. Dahil habang miyembro pa tayo, nangyari ang mga krimen at yun ang mahalaga. Pero ano ngayon ang mararamdaman ni Senator Amy? Hindi pa tapos ang laban, hindi pa desidido ang korte, ngunit ang mga ebidensya, lumulutang, ang mga testimonya, may bigat, may pattern. May ebidensya, may testimonya, mabigat. Unlike sa mga kampo nila,
yung mga ibinabato nila, wala. Kung meron man silang, kung hindi man puro salita lang, kung meron man silang ipakita, ebidensya, AI pa. Anak ng tinapa. Diba? Diyos ko day. At nakakilabot, ayon din kay PCO Yusek, Atty. Claire Castro, na tila mahihirapan ang defense lawyer ng dating Pangulo dahil mismo si FPRRD ay binanggit niya at inamin niya ang mga kasalanan ginawa niya at kung may pahiwatig man ang mundo ng hustisya. Diba? Inamin mismo ni FPRRD. So bakit itong mga panatiko ng mga Dutertes hindi nila matanggap-tanggap? Diba? Sige, sabihin na natin for the sake of argument, maganda yung nagawa ni FPRRD sa Pilipinas. Para sa inyo, sabihin na natin totoo yun. Diba? Pero paano naman yung mga mali niyang nagawa? Kasi hindi naman pwede yun. Diba? Kasi kung ilalagay nyo sa utak nyo na okay lang na gumawa ng masama, or hindi nyo na lang papansinin yung isang masamang ginawa niya kasi meron naman siyang 99 na magandang ginawa. Diba? Is parang, ano na lang yan, tawag dyan, yung mga kurakot, na sabihin na lang natin yung mga politiko na nagbibigay ng ayuda. Diba? So, okay lang ba sa inyo na namimigay siya ng 1,000 na ayuda, 'di ba? 1,000 kada tao. Tapos kumupit siya ng 5,000. So para sa inyo okay lang 'yon kasi meron namigay naman siya ng 1,000. Hindi na lang, ganito na lang. Kunyari sa isang tao namigay siya ng tig-1,000 ayuda. Tapos meron siyang kickback doon na 50 pesos. 'Di ba? So ano 'yon? Parang sasabihin niyo na lang na okay lang, 50 pesos lang naman yung nadekwat niya, nanakaw niya. Ang importante, ang naibigay niya sa taong bayan, 1,000. So, ang tanong, paano naging okay yun? Diba? So, same lang din dito kay FPRRD. Ako, kudos naman, meron din naman talagang ibang mga nagawa si FPRRD na syempre, nagpapasalamat din tayo. Diba? Halimbawa, yung mga driver's license na yan, yung mga passport, whatsoever, yung mga part din ng build niya, 'di ba? Meron din namang iba doon na maganda, 'di ba? So, wala tayong say doon. Wala naman talaga tayong say sa mga magagandang nagawa ni FPRRD kasi, saludo din tayo doon, 'di ba? Pero kapag usapang mali na, well, need nating panagutin siya. Kasi si FPRRD mismo, aware siya. 'Di ba? Sabi niya pa nga, kung meron man akong kasalanan, yun lang yung extrajudicial killings. 'Di ba? Isa din yan sa rason kung bakit nandyan siya sa ICC. So aware si FPRRD na meron nga siyang kasalanan. Kaya nga nag-withdraw siya. 'Di ba? I-withdraw niya yung Pilipinas sa ICC, 'di ba? Kasi alam niya na pwede siyang managot. Ganun lang kasimple. 'Di ba? Merong pananagutan si FPRRD sa about naman doon sa illegal arrest ni FPRRD. Well, for sure ilalaban naman ng abogado niya yan. So hintayin na lang natin kung ano yung resulta doon. 'Di ba? Hindi yung wala, galit na lang kayo basta-basta. Kasi pangit yung ganun nagluklok naman tayo ng politiko sa Pilipinas hindi para gawin nating idolo. Para, maging panatiko tayo or maging diehard. Well, okay lang siguro maging diehard tayo, pero sana sobrang linis ng taong yan. 'Di ba? Like, pure lang talaga na makabansa yung ginagawa niya. Sabihin niyo naman, makabansa naman yung war on D. Kasi, tawag dyan, safety daw lumabas-labas dati. Pero meron siyang nagawang may mga nasasakripisyo, 'di ba? May mga nalalabag na human rights. 'Di ba? So, need niya pa rin panagutan 'yun. Ganun lang. Ngayon, ito ay ito. Ang pananagutan ay hindi nakakalimot kahit gaano katagal, kahit gaano pa makapangyarihan ang isang tao. Kaya naman,
Hindi lang ito para kay Senator Amy, Senator Bato, Senator Padilla at Senator Alan Peter Cayetano. Ito ay para sa lahat ng mga mamayang Pilipino. Ito'y nakakalungkot na balita para sa ating mga kaibigan na kahit ano ang mangyari, hindi natin may pagkakaila na ang dating Pangulo ng ating bayan ay hahantong sa ganitong sitwasyon. Have mercy, O God. Malakias 3 verses. Ito lang talaga yung kaya nasasaktan yung mga DDS talaga. Ito yung hindi nila na-anticipate eh. 'Di ba? Na yun nga, pati nga yung mga kasamahan FPRD, hindi nila to na-anticipate. Kasi ang akala nila, kaya nga si Senator Bato dati, sobrang tapang niya. Sige, go ahead, ICC. 'Di ba? Tapos dagdagan pa ng pinangakuan sila ni PBBM. Sinabihan sila na no, walang jurisdiction yung ICC dito. 'Di ba? So yun yung pinanghahawakan nila kasi sinabi na daw ng Pangulo. Inuugag nila ng todo yung Pangulo eh. 'Di ba? Humanap siya ng ibang way na okay, paano ko ba maano to na hindi ako matitinik sa sarili kong mga binitawang salita. 'Di ba? Kasi kung direct ICC yun, pwedeng batikusin yung Pangulo doon na wala ka pa ng isang salita talaga. 'Di ba? So ang ginawa or ang nangyari doon, pinadaan sa Interpol. Wala, nga lahat. Gulat sila eh. 'Di ba? Hindi nila na-anticipate yun eh. Tapos yun siguro, ang pag-aakala nila, since nag-withdraw na daw tayo sa ICC, ewan ko kung may nag-advise back kila FPRD na, oy, hindi porket nag-withdraw ka sa ICC 2019 is excuse ka na sa 2019 pababa. 'Di ba? I think, or ewan ko kung may nag-advise pa sila or sobrang confident lang sila. Kasi yun nga, si VP Sara is Vice President pa naman. 'Di ba? Kaso lang, mas makapangyarihan yung Presidente over sa Vice President eh. 'Di ba? Oh, good. 3. Ipinahayag ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At agad na darating sa kanyang templo ang Panginoon na inyong hinahanap. Ang sugo ng tipan na inyong pinananapikan ay darating na nga. Ngunit sino ang makakatagal sa araw ng kanyang pagdating? Sino ang makakatayo kapag siya'y napakita na? Para siyang apoy sa pagdalisay ng mga bakal at parang matapang na sabon sa pagpapaputi ng kasuotan. Uupo siyang parang tagapagdalisay ng pilak at kanyang lilinisin ang mga anak ni Levi. Dadalisayan silang parang So ayun, yan, Malakias 3:1-3. ito at pilak upang muli silang makapaghandog kay Yahweh ng mga handog na matuwid. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Sa gitna ng usaping pag-uusga, hustisya at pananagutan kaibigan, gaya ng kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, hindi maiiwasan ang kirot at pagkatismaya, lalo na sa mga nagmamahal, sumusuporta. Natural lang yun, 'di ba? Natural lang yun na reaction ng mga DDS. So kayo, mga DDS, hindi naman namin in-validate talaga yung mga emotion nyo or mga reaction nyo talaga. Kasi yun, karapatan nyo naman yan. Maiyak kayo, 'di ba? Karapatan nyo naman yan na malungkot kayo. Pero sana huwag kayong humantong sa grabe yung pang-aatake nyo sa sa administrasyon. Well, hindi naman kayo pinagbabawalan na i-criticize yung administrasyon. Pero dapat tama lang yung way nyo pag-criticize. Hindi nyo pipersonalin yung tao. 'Di ba? Problema kasi sa inyo, pinipersonal nyo eh. Tapos yung iba nyo pa na yung iba nyo pang mga ibinibintang sa Pangulo, hindi pa totoo. 'Di ba? Ay nako. At naniniwalang totoo ang kanyang layunin. Ngunit gaya ng sinasabi sa Malakias, kaibigan, darating ang tunay na hukom. Ang ating Panginoon Sus mismo, hindi siya dumarating para manira, kundi para magdalisay, maglinis, at ibalik ang katwiran. Ang pagdating niya ay parang apoy sa pagpapadalisay ng pilak. So si Madam, good luck sa'yo, Madam. Kasi for sure, wala, puputaktihin ka na naman ng mga DDS. 'Di ba? Yung ICC judge nga eh. Ito pa kaya na expert lang para sa kanila. 'Di ba? Sasabihin nila, sayang, expert sana, kaso hindi pumapawar sa atin eh. So wala, Sakit, mainit, batikusin. ikot ng damdamin. Pero ito'y may layunin, ang linisin ng bawat isa, lalo na ang mga inilagay sa kapangyarihan. Hindi exempted ang mataas, hindi ligtas ang makapangyarihan. Ang ating Panginoon ang sugo ng tipan. Siya ang hukom na hindi nadadala sa panlabas na imahe, kundi tumitingin sa puso. Hindi rin siya naantig sa popularidad o posisyon. Ang mahalaga sa kanya ay katwiran, awa, katotohanan at pagmamahal. Sa panahon ng at maraming umiiyak sa balita, ang paalala ay ito:
May Diyos kaibigan na nagbabantay. Ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesus, at ang May Diyos sana na nagbabantay. Kaso lang si FPRD, wala eh, inaaway niya yung Diyos eh. Who is this stupid God? Kinanon ba naman, di ba? justisya, baga't maaaring mabagal sa mata ng tao, ay tiyak na darating sa oras ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Kaya sa gitna ng pangamba at kaguluhan, kaibigan, ang ating panalangin. Amen. Ito, tayo manalangin. Ama namin. So hanggang dito na lang muna mga kanoisi. So yun, kayo na masasabi nyo dun, comment down below, tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So ang video nito ay mula kasi yung araw, supportahan nyo yan, panoorin nyo yung original video link nito or yung original video, bisitahin nyo sa description box below. Tapos yun, subscribe nyo rin si Sayong Araw. So sa mga nagtataka naman kung bakit hindi natin tinatapos itong mga panalangin or mga prayer ni Sayong Araw is focus lang kasi tayo sa sa main topic talaga So kung uubusin natin yung mga panalangin, baka makalimutan ko kasi yung mga sasabihin ko after ng video, diba? So yun, anyways, puntahan nyo na lang yung original video link ni Sayong Araw, then tapusin nyo hanggang dulo, diba? So kasi alam nyo naman, importante talaga yung magdasal. So again, Sayong Araw, subscribe nyo yan. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy, don't forget to like, comment, share, subscribe. So yeah, that's it, Pilipinoisy. So comment down below. So kita nyo naman yun, men, about pala yun sa World ICC expert. So alam nyo na, diba? Since hindi pumapanig, diba, yung ICC expert na to or World ICC expert na to, malamang sa malamang hinahanap na to ng mga DDS, diba? Babatikusin na nila to, diba? Pipersonalin na nila to. Kasi ganyan naman talaga sila, pare. Or maybe mas maganda na rin kung i-block na lang siguro nila. Pero syempre medyo nakakalungkot din yung i-block nila, kasi parang sinasarado na rin nila yung mga utak nila or yung mga isipan nila, 'di ba? Dahil sa pag-idolize nila ng todo kay SPRD. Pangit yung ganun eh. Kasi ako once din akong na-victim sa ganito na parang wala akong tatanggapin na kahit anong kritisismo sa mga Duterte. Men, idol ko si Duterte. Ganyan ako dati. Ganyan yung reasoning ko eh. 'Di ba? Biruin nyo dati, since sinabi nga ng mga vloggers ng mga Duterte na confidential funds, 'di ba? Sabi ng mga vlogger, confidential funds nga eh. Bakit ipapaalam kung ano yung nangyari sa confidential funds ni BP Sara? Sabi ko naman sa isip ko, kasi sobrang idol nga natin yung mga Duterte, 'di ba? Sabi ko naman sa isip ko, oo nga no, 'di ba? Confidential funds nga ni, 'di ba? Pag ganun ba tayo? Pero kalaunan nung kasalanan din kasi ito ni BP Sara. Hindi kasi siya marunong sumagot-sagot, 'di ba? Parang medyo naiinis kasi ako sa way of pagsagot niya, na parang nagga-grandstanding or parang nasubrahan sa tapang ba? 'Di ba? Na parang I think parang ginagaya niya yung tatay niya, pero parang hindi niya magaya-gaya, 'di ba? So parang doon ako na okay, ano ba naman at ipakita niya na lang, 'di ba? Or sabihin niya lang, ipaliwanag niya ng maayos kung ano nga ba yung nangyayari sa confidential funds para matapos na, 'di ba? Pero wala, hindi nga nangyari. Tapos ngayon, malaman-laman pa natin, meron pang mga sandamukal na mga recipient na hindi natin alam kung saan nanggaling, 'di ba? Na walang or peke yung mga pagkakakilanlan. So mas lalo tuloy tayo nagduda, 'di ba? To the point na pati yung mga DDS supporter, kahit sila parang nag-absorb na sa mga sarili nila na, oh my goodness, parang may nangyari nga talaga sa 125 million na yan Parang na magic nga talaga yan kasi parang hindi matapos-tapos eh. 'Di ba? Yan nga yung reason kung bakit may impeach, 'di ba? I mean, isa sa reason. Tapos ngayon, yan na nga yung nangyari. Kaya sabi ko, wala to. Malabo na to, parang ang hirap ng suportahan nito, ang hirap ipagtanggol nito. 'Di ba? So, yun yung time na kumalas tayo. And then, yun, tuloy-tuloy na. Tapos ngayon, malaman-laman natin, marami pa pala mga exposés tungkol sa kanila. Tapos yun nga,
Ang pinaka hindi ko nagustuhan is yung yung ayaw nila na pagbayaran ni FPRRD yung mga nagawa niyang kasalanan dati, di ba? Sayang, bilib na bilib pa naman ako kay FPRRD dati kasi sabi niya, kayo mga pulis, gawin niyo lang yung basta akong bahala sa inyo. Di ba? Bilib ako dun eh. Sabi ko na grabe. Yan yung Pangulo, parang willing to sacrifice talaga para sa ikaunlad ng bansa, para sa ikakapayapa ng bansa. Ganyan yung paniniwala. Tapos nung time na singilan na ayaw harapin, na parang, uy, ano yun? Scam lang pala yun. Diba? So yan yung mga reasons natin kung bakit nabuksan, nahiwagaan yung utak natin. So kayo, if ever dati kayong DDS tapos parang isa na din kayo sa nag-agree na panagutan ni FPRRD yung sa ICC or yung mga crimes niya. Comment down below kung bakit nahiwagaan kayo. 'Di ba? Bakit nagising kayo? Comment nyo rin sa baba para malaman ko rin. Malaman din ng ibang mga kababayan natin, 'di ba? So again, hanggang dito na lang. And then, yun, thank you so much for watching. So, sa yung araw, subscribe nyo yan. Tapos, syempre, Filipino IC. Don't forget to like, comment, share, subscribe. So, Filipino IC is out.